Aral ng mga salita po ng Diyos. Okay? At hiniling ko po yung ating pakikinig na nawa ay tayo po ay hindi magambala. Focus po tayo nawa sa mga salita po, no, ng ating Panginoon. Sapagkat alam po natin ang salita po ng Diyos, of course, mahalaga sa buhay po natin. At upang tayo po ay patuloy na matuto, no, sa mga aral po ng ating Panginoon. Alam po ba ang paglilingkod po ay hindi lamang po punta ka sa simbahan, sa pagsamba po, no? Ang paglilingkod kasama po yan yung pag-aaral. Amen po? Bakit? Kasi po, kung hindi tayo mag-aaral, hindi tayo lumalago. Walang paglago sa ating buhay espiritual. Okay? At atin pong pinag-aralan, of course, hindi po yung buhay ng tao, kundi ang Diyos, no? Ang salita po ng Diyos, yung atin pong pinag-aralan. Kaya nga po, ay kargado po tayo sa mga verses, mga salita po ng Diyos, sapagkat ito po talaga ang tunay na aral po, no, ng ating Panginoon. Ngayon po ay, alam ko ang iba sa atin, medyo meron pang kalituan kung bakit sa panahon natin ngayon napakaraming mga reliyon o mga simbahan, no? At maraming mga Kristiyano na ang kanilang kaisipan ay paras lang naman yan, isa lang. Di ba? No? Nung ako po ay hindi pa po binigyan ng pagkaunawa ng Panginoon, yun din po yung aking kaisipan nung panahon na yun. Subalit, habang tumatagal hanggang sa tinuruan po tayo ni Lord, nakita ko po ay malaki pala ang pagkakaiba. Okay? So, ano po ang pagkakaiba? Siyempre, ang malinaw, yung aral po ng Diyos. Tama po? Yung doktrina, yung aral ng Diyos. Kasi tandaan po natin, hindi lahat na nagsasabi Panginoon, Panginoon, ay sa Diyos. Tama? Ang diablo din, kilala din niya ang Diyos eh. Diba? Kaya nung pinag-aralan natin nung last Sunday, yung ano ba paksa natin nung last Sunday? The armor of God. Di ba? Nakita natin doon yung kalaban natin. No? Ang kalaban natin doon, mga false prophets, no? False teachers, false Christ, antichrist, mga laban kay Kristo. Okay? Ano pa? Diablo, kita po natin yun, kung anong attitude niya, anong ginagawa niya sa buhay, paningin lang sa tao, sa mga anak ng Diyos. So, ito po ngayon ay related po ito sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon bilang isang church, no? Bilang isang church ng ating Panginoon. Ngayon po ay ang ating paksa ay may kinalaman po sa tinatawag na the marks of a true New Testament church. The marks. Mga palatandaan, no? Ng totoo, ng tunay na church o na iglesia sa bagong tipan. Okay? So, pag sinabing church, sa Hebreo, tinatawag po siya na ecclesia. No? Sa Greek naman, tinatawag siya na kaleo. Nag-ibig sabihin, the called out ones. No? Tinawag. No? Tinawag, binukod ng ating Panginoon. Okay? Tayo po yun na nasa loob ng church ng Panginoon. Iba yung church na tayo, iba rin yung church building.
Amen po? Ang church building, hindi po ito iligtas ni Lord. Yung church na iligtas niya tayo. We are the church of God. Tama? Okay? Sapagkat ang sabi nga ni Lord, sa kanyang pagdating, wala ni kahit isa man na nakatayo eh. Ibig sabihin, talagang gugunawin po ni Lord yung mundo. Tama? Okay? So, malaman na makita natin ngayon kung ano po ba talaga ang difference ng mga iba't ibang grupo o iba't ibang mga denominasyon o simbahan, no? At makita ho natin kung ano ang pagkakaiba po natin sa kanila. Okay? So, uunahan ko na po kayo. Una, ang pagkakaiba natin sa kanila, marami sila, kunti tayo. Diba? Uunahan ko na kayo sa pagkakaiba. Okay? Marami sila, kunti tayo. Okay? Now, alamin po muna natin yung sinasabi po ng ating Panginoon. No, maaaring iniisip natin, bakit pastor tayo ay New Testament Church? Meron bang sinabi si Lord na ang church na ito ay galing sa Kanya? Okay? Meron po siyang nagtayo. Basahin po natin. Matthew chapter 16. Tandaan po natin, ang tunay na church, ang nagtayo po si Kristo, hindi ho tao. Okay? Hindi ho biglang sumulpot lang. Okay? Matthew chapter 16, verse 18. Nung kausap po during the time ng ating Peso Kristo ang mga alagad, kasama po si Pedro, sabi po niya dito, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, malinaw po, Jesus Christ is the planner, Jesus Christ is designer, He is the creator, He is the founder, He is the builder, He is the owner, and He is also the head of the church. Siya po ang lahat, kasi siya nagtayo. Tama? Kung siya nagtayo, siyempre siya may-ari. Alangan naman tatayo ka ng bahay, ibang may-ari. Diba? Ganun din po sa church ng ating Panginoon. Okay? Kaya ho, sa tunay na church ng Panginoon, hindi po tao dapat ang founder. Amen? Sino dapat ang founder? Si Lord, ang ating Panginoon. Okay? Hindi ho tao. Okay? Kaya po, dapat po natin makita ang mga bagay na ito na kung saan po meron pong tatlong bagay o mga bagay na dapat po nating malaman sa church. Actually, marami po ito, pero tatlong bagay lamang kasi po, limitado lang po yung oras po natin. Okay? Now, number one, sa loob po ng church, meron po talagang tinatawag yan na proper leadership. Meron tinatawag na nangunguna, yung nararapat na nangunguna. Yung totoo, yung tunay na nangunguna sa gawain po o sa church ng ating Panginoon. Meron pong proper leadership. Okay? So ano po yung tinatawag na proper leadership? The only proper leaders in the church are pastors, elders, and bishop. Tatlo po yun. Okay? Biblical po yun. At basahin po natin mga kapatid, ang aklat po ng Jeremiah. Alam po ba yung pastor ay galing po yan sa puso ng Diyos. Okay? Hindi po yan galing sa puso ng tao. Oy, magpastor ka na. Kasi maganda dyan. Diba? Biro mo, nakita mo yung mga pastoro, nakakotse, naka-pick up, naka-aircon lagi.
hinahatiran pa ng pagkain sa loob. Di ba? Hindi ho ganon, mga kapatid, ang pastor. Ang pastor po, ang tunay na pastor, servant po yan ni Lord. Amen? Servant ni Lord. Hindi po siya Panginoon. Hindi po siya hari. Marami, pinapanginoon na yung namumuno eh. Di po ba? Ang iba, sila pag wala si pastor, ay hindi po dadalo. Wala si pastor. Di ba? Hindi ho ganon. Ang pastor, servant, bakit? Kasi po ang pastor, galing po yan sa puso ng ating Panginoon. Basahin po natin ang aklat po ng Jeremiah, mga kapatid. Chapter 3, verse 15. Ano sabi dito? Sabi po ng ating Panginoon kay Jeremiah, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." Tingnan niyo po. Sino hong nagbigay ng pastor sa loob ng church? Si Lord. Di po ba? Kaya kapag ka ang isang church, totoong pastor yan, kahit walang pera yan. Di po ba? Kahit po walang kinakain yan, tuloy pa rin po yan ang gawain ng Diyos. Okay? Kaya ang totoong pastor hindi yung maluho. Amen? Ang totoong pastor hindi yan Panginoon. Ang tunay na pastor, servant po yan ng ating Panginoon. Pag sabing servant, mga kapatid, ay siya po ang pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Siya po dapat ang manguna sa gawain po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya po, ang pastor, galing po yan sa puso ng ating Panginoon. Sa totoo lang, yung ganitong klaseng kalagayan, mga kapatid, saganang akin, ayaw ko po sa ganito. Pero bakit nandito tayo ngayon? Kasi ito po ang kalooban ng Diyos. Amen po? Ito po ang nais po ng ating Panginoon, mga kapatid. Kasi dito, wala naman tayo kung tutusin sa sarili natin. Di po ba? Wala naman po eh. Di magtrabaho na tayo. Kung pera-pera na pag-usapan. Amen po? Pero bakit nandito tayo? Kasi dito tayo inilagay ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Hindi ho natin alam noon yun. Hindi natin alam ang plano ng Diyos. Hindi natin alam ang pagkilos ng Panginoon. Siya lamang po nakaalam ang mahalaga. Tayo bilang isang lingkod ng Diyos, sundin natin ang kalooban po ng ating Panginoon. Kaya po, malinaw ng sabi ho dito, ay ang pastor, ibigay ng Diyos ang pastor na galing sa kanyang puso. At ano pa po sabi dito, mga kapatid, sa aklat po ng Ephesians, chapter 4. No? Ephesians chapter 4, verse 11. Okay? Sabi po dito, ng ating Panginoon, sa pagitan po ni Pablo, "And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers." Now, ang tanong, bakit po ibinigay ito ng Diyos sa loob ng church? Ang dahilan, ito, verse 12. "For the perfecting of the saints." No? Para sa ikasasakdal ng mga santo. Pag sabing santo, ito po yung mga na-born again na, mga believers of our Lord Jesus Christ. No? Ito po yun. Sa ikasasakdal. Pag sabing ikakasakdal, ibig sabihin po, yung magkaroon ka ng tinatawag na spiritual maturity. Lumalago ka sa mga bagay na spiritual sa ating Panginoon. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. No? So, meron pong trabaho, meron pong ginagawa sa gawain ng ministeryo ng ating Panginoon. Ano pa po? For the edifying of the body of Christ. No? Sa ikatitibay, mga kapatid, malinaw. Sa ikakatibay ng katawan ng ating Jesu-Kristo. Bakit katawan? Kasi yung church, yun po yung katawan ng ating Panginoon. Amen? Sino po yung ulo? Si Kristo. Ang katawan tayo. Kaya nga tayo, may kanya-kanya tayong bahagi sa katawan. Tama po?
Tingnan niyo po ang katawan natin. Di ba may kamay tayo? Tama? Pare-parehas po ba? Hindi. Bakit po ito ginawa ng Diyos sa atin? Kasi may purpose si Lord. Amen po? May dakilang layunin po yung ating Diyos. Di po ba? Perfect po ang ginawa ng Diyos, ang paggawa ng Diyos sa atin. Perfect po ba? Perfect po ang paggawa ni Lord po sa atin. Okay? Kaya po, kung ano pong binigay ng Diyos, tanggapin natin. Amen? Kung binigyan tayo ng Diyos ng ilong na parang luya, okay lang po yun. Di ba? Tanggapin natin. Huwag na tayo magpatangos. Tingnan niyo po, mga nagpapatangos, di ba? Na infection, kung anong nangyari. Kasi po, binigay na yan ng Diyos Tapos di ba? Babaguhin mo. Para ka lang, para sasabihin na, maganda ka. Di ba? Tingnan niyo po iba. Nagpapalipat pa ng kung ano-anong kasarian. Di ba? Oh. Hindi po. Kung anong binigay ng Diyos sa atin, dapat pasalamatan natin ang Diyos. Amen po? Amen. Dapat kontento na po tayo sa binigay po ng Diyos sa atin. Mga kapatid. Di ba? Kasi kapag ka isang tao hindi kontento sa buhay niya sa binigay ng Diyos, maaari pong magkaroon ng problema. No? Maaari pong mapapahamak po tayo. Kaya po mahalaga mga kapatid, yung tinatawag po na proper leadership. No? Pastor talaga, elder, bishop, ang inilagay po ng ating Panginoon. Pastor, how about the prophet? How about the apostles? Yung mga propeta, wala na po yun. Amen po? Mga wala na po sila. Yung apostol naman, wala na po. Wala nang hinilang pa ng apostol iba. Maliban ang mga apostol na nakaraan na. Tama po, mga nung una. Pero, ang aral ng mga propeta, ang aral ng mga apostol, nananatili po yan hanggang ngayon. Amen po? Sila lang po yung wala na. Okay? Opo. Ngayon po, ito po yun ang nangyari. Kaya nagbigay po si Lord ng pastor, ng elder, ng bishop. No? Bakit naman hindi natin ginagamit ang bishop? Kasi po, inaabuso ng marami. Di po ba? Kasi ang tingin nila sa bishop, parang Panginoon na eh. Di po ba? Nung nakaraan kong pangaral, ang iba, pagka sinasabi ng bishop, pag nakita nila, anong ginagawa? Hinahalikan yung kamay. No? Dino-Diyos na nila. Okay? Hindi po ganon mga kapatid. Okay? Ang tunay po na bishop, ay hindi po busy lahat sa shop. No? Sa trabaho, hindi po. Ang tunay na bishop, ang tunay na pastor, ang tunay na elder ng church ng Panginoon, ito po ay servant sila ng ating Panginoon Diyos na buhay. Alipin ng ating Panginoon. Okay? So yun po yung tunay mga kapatid. Okay? At ang tunay na pastor, pinapangaral ang salita ng Diyos. Hindi yung pinapakita ang mga material na bagay para maakit ang tao. Hindi ho. Dapat makita ho natin na ang tunay pala na pastor ay ang pinapangaral, yung totoo, ang tunay na doktrina ng ating Panginoon. Amen po? Bakit tayo nandito? Dahil sa katotohanan. Amen po? Hindi po dahil sa anumang mga bagay, material na bagay, mga kapatid. Okay? Kaya hindi pwedeng palitan ang material na bagay ang aral po ng Diyos. Amen po? Hindi po pwedeng palitan yan. Hindi pwedeng palitan ng ginto. Hindi pwedeng palitan ng pera. Sapagkat ang salita po ng Diyos, ang aral ng Diyos, doktrina ng Diyos, higit pa po yan sa ginto at pilak, mga kapatid. Okay? Now, ano pa po? Ang sabi po sa Titus sa binasa natin kanina, tungkol po sa tinatawag na elders o elder ng ating unang Panginoon sa kanyang church. Sabi po dito, sa aklat po ng Titus chapter 1, verse 5. Sabi po dito, for this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city as I had appointed thee. Tingnan niyo po mga
So, ang elders, ino-ordain po yan. Okay? Itinatalaga po yan. Okay? Mga kapatid. At ang sabi pa po dito, if any be blameless, the husband of one wife. Kaya ang pastor, ang elder, dapat isa lang po ang asawa. Amen? Pero, maraming pastor ngayon. Diba? Maraming asawa. Oh. Saan na po doon ang salita ng Diyos? Diba? Ano pa po sabi dito mga kapatid? Ituloy ho natin. If any be blameless, the husband of one wife, okay, having faithful children, not accused of riot or unruly. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po mga kapatid. Malinaw po. Not accused. Hindi nagbibintang. Of riot. Hindi nagra-riot. Diba? Hindi po ganun mga kapatid. Or unruly. Di nagpapasakop. Okay? Verse 7. For a bishop must be blameless. No? Ang obispo daw ay walang kapintasan. As the steward of God. Katiwala ng Diyos. Kaya ang elder po, katiwala po ng Diyos. Actually, tayo naman lahat katiwala po ni Lord. Amen po? Katiwala po tayo lahat ni Lord. Sa mga biyaya, sa mga pagpapala, no? Steward na tinatawag. Kaya po, meron dong 4 yung pag-aaral natin nakaraan, no? About stewardship. Ano po yon? Steward of time, talent, ano pa? Treasure, ano pa isa? Testimony. So mahalaga po sa atin yan mga kapatid. Kaya tinuturo po yan ng ating Panginoon. Mga minamahal. Ano ba pong sabi dito? Okay. Steward of God. Not self-will. No? Hindi hambog. Not soon angry. Hindi agad nagagalit. Not given to wine. No? Hindi mahilig sa alak. Kaya ang sabi ng iba, Pastor, okay naman palang maalak, basta huwag ka lang mahilig, konti lang. Okay? Saan po ba nanggagaling ang kaunti? Ang marami. Sa kaunti. Diba? At alam naman po natin ang tao, pag nag-umpisa ng kaunti, pag nasarapan yan, lumalaki yan. Diba? Hanggang sa naging manginginom na po. Opo. Ano pa po? No striker. No? Hindi mapanakit. Hindi binubulyak ang asawa para pagkaroon ng star. Ha? Hindi binubulyak. No? Marami ngayon, dahil lasing, binubulyak ang asawa, hinahagis ang kaldero, no? Minsan, wala na nga naibigay sa asawa, pagka walang ulam, walang bigas, walang pagkain, galit pa. Di ba? Yan ang problema mga kapatid. Yung mga baluktot na pamumuhay, ayaw po ng ating Panginoon. Di ba? Ang iba, di bali na walang pagkain, basta may pambili ng bisyo. Oh. Marami po yan, mga kapatid. Kaya nga po, lagi kong sinasabi, pagka nagmamahal, tumataas yung bigas, lahat nagre-reklamo. Pati manginginom. Tama po? Pero pag tumaas si sigarilyo at alak, yung mga manginginom ba nagreklamo? Hindi. Bakit? Bisyo nila eh. Kahit mahal yan, bilhin ko yan. Bisyo. So, ganun po ang bishop o elder. Hindi po ganun dapat. Okay? Hindi po yan
pupunta sa inuman o saan man, mga kapatid. Okay? Ano pa? Tuloy natin. Hindi mapanakit. Hindi mahilig sa maruming kapakinabangan. No? Not given to filthy, ano ba ito? Lokri o locker? Locker. Simplihan na natin, locker. Para hindi marinig. Okay? So, malinaw po mga kapatid. Hindi mahilig sa maruming kapakinabangan. Okay? Lahat naman kasi tayo, kaya tayo nabuhay sa mundo dahil gusto natin makinabang pero dapat sa tamang pakinabang. Amen? Hindi po sa maruming kapakinabangan. Sabi po ng ating Panginoon. Okay? At ang tunay na church, no board of trustees po yan mga kapatid. No? And denominational hierarchy. No? Wala po yan, board of trustees ang church. Wala siyang hierarchy ang church. Marami ngayon, no? Merong pinaka-central. Diba? Meron silang tinatawag na bishop. No, ano pa pong pinakamata sa bishop? Papa. Diba? Papa. Hindi po ketchup. Bishop. Sunod. Okay? Ang sunod nun, hanggang sa pinakamababa. Okay? Pero ang pinakamataas, ang pagkakilala nila, parang Diyos na po yan. Okay? So sa atin, wala pong hierarchy sa atin. Okay? Sapagkat tayo lahat po ay miyembro ng church po ng ating Panginoon. So for example lamang po, titingnan na naman natin, yung iba't ibang mga grupo ngayon, iba't ibang reliyon. Okay? So yung RCC, so alam po natin yan kung sino ang RCC. Siyempre, ang pinakamataas nila yung Papa, yung Pope. Di ba ba? May mga hierarchy po yan, mga kapatid. Pag sinabi po ng Papa na ikaw pare, ayaw mong sumunod sa kanya, tsuki ka. Totoo po ba yan? Totoo po. Wala kang allowance, wala kang pera, hindi ka bigyan ng kung ano-ano. Bakit? Hierarchy. Di ba? Ano pa? Yung incorporated, INC, incorporated. Inc. Di ba? Sino yung founder? Si FYM. Kaya po, sa kanila ngayon, kailangan ang bahay mo, merong picture ni FYM. Kasi malaki daw utang na loob nila sa taong yun, mga kapatid. Okay? Sino pa po? Methodist, si John Wesley, ang pinaka-founder ho nila. Jehovah's Witnesses, si Charles Taze Russell. Okay? Kilala niyo ba ang founder ng KOJC? Na hinahanap ngayon? Kingdom of Jesus Christ? Sabi nila. Okay? Siya pong founder. Tingnan niyo po. No? Yung founder ng Mormons, Joseph Smith. Founder ng El Shaddai, si Bilardi. Founder ng Seventh-day Adventist, Ellen G. White. Lahat po yan, founder. Sila namumuno, sila nagkukontrol. May mga hierarchy po sila. Okay? Ang tunay na church ng Panginoon, kung atin pong babasihan ang salita po ng Diyos, ay the true church is a self-governing.
Self-governing po ang church. Ano pa? Self-supporting. Pangatlo, ano pa? Self-propagating. Sariling pagpapalaganap ng salita po ng Diyos. Pagpapalago. Kaya, yun po yung tunay na church. Independent, local church. Ang tunay na church po ng ating Panginoon. Kaya po, ano pa pong kasunod? Delikado po yan, mga kapatid. No? Pagka ating tingnan ang mga doktrina, malayo po sa banal ng kasulatan. Bakit? May mga reliyon na ang kinikilala ng Diyos ang Ama lang. Si Kristo hindi kinikilala ng Diyos. So napakalaking problema. Tama? Sino po yon? Alam niyo po yon kung sino. Pangalawa, diba? Ang kinikilala, ang Diyos nila, si Jehovah lang, si Kristo. Hindi nila kilala yon. Hindi nila kinikilala ng Diyos. Si Jehovah lang. Alam niyo po yon. Jehovah's Witnesses. Alam niyo din po yon, yung hindi kinikilala yung si Kristo, ang Ama lang. Okay? Yung INC po, mga kapatid. So, yun ang mga yun, laban kay Kristo. Bakit? Kasi ang aral, malinaw na si Kristo ay Diyos. Amen po? Pagka hindi mo kinikilala, laban ka na kay Kristo. Di po ba? Kasi hindi mo kilalanin samantalang maraming talata sa Biblia na nagpapatunay po si Kristo ay Diyos. Diyos pa si Kristo? Diyos si Kristo. Nagkatawang tao. Si Kristo po ay 100% na nagkatawang tao at 100% po siya na Diyos. Amen po? Yun ang tamang aral. Bakit? Kahit nga po yung Ama, tinawag niya si Kristo na Diyos Basahin natin, Hebrews chapter 1 verse 8. Okay? Kaya kailangan natin ipangaral yung totoo. Mga kapatid, kung anong sinasabi ng banal na kasulatan, dapat yun ang ating paniniwalaan. Sabi po dito, sa verse 1, unahin natin, God who at sundry times and in diverse manners speak in time past unto the fathers by the prophets. Yung Diyos Ama, yung nagsalita sa iba't ibang panahon during the time sa mga propeta. Verse 8, anong sabi po ng ating Panginoon? But unto the Son, sinong Son ng ating Jesucristo? He said, sinong yung Ama? Thy throne, O God, is forever and ever. A scripture of righteousness is the scripture of thy kingdom. Ang setro daw ng katwiran ay ang setro ng kanyang kaharian. Sino nagsalita? Ang Ama. Ang Diyos Ama. Sino ang kanyang sinasabihan? Yung Anak. Nang sabi po ng Ama, thy throne, O God, is forever. Even the Father, sinasabi niya sa ating Jesucristo na siya po ay Diyos, mga kapatid. So doon pa lang malaki ng pagkakaiba. Amen po? Doon pa lang sa aral, sa doktrina, malaki na po yung pagkakaiba. Ang iba namang reliyon, ang kanila namang doktrina, mag-donate ka lang sa simbahan, ligtas ka na kasi gumawa ka ng mabuti. Mali po. Ang kaligtasan eternal, hindi po yan sa gawa ng tao. Amen? Hindi po yan sa performance ng tao. Ang kaligtasan eternal, gawa po yan ng Diyos. No? Ginawa na po yan ng Diyos ang kaligtasan. Kaya tayo gumagawa ngayon ng mabuti kasi bunga yan ng pagkaligtas ng Diyos sa atin. Ano pa po?
Mga kapatid, the true church has no woman pastor. Wala hong pastora sa totoong church. Amen po? Wala hong pastora. Kahit bulubalik-tarin mo pa ang Biblia, wala hong tinuturo na ang babae ang siyang magpastor. Amen po? Kaya po marami nagagalit sa atin. Di bali na magalit sila basta sa katotohanan. Amen po? Sino ba ang dapat natin sundin? Sila o ang Diyos? Siyempre ang Diyos. Kung sinabi ng Diyos na kanyang binigay sa church ay pastor, lalaki, galing sa kanyang puso, ibinigay niya, paniniwalaan po natin. Okay? Sabi naman ng ibang mga simbahan, pastor, paano kung wala namang lalaking mamuno? Dahil mahina ang loob ng lalaki, ang babae ay malakas ang loob ng mamuno. Kahit sino ilagay mo dyan, kung hindi yan tugma doon sa kalooban ng Diyos, wala pa rin yan. Amen po? Kailangan yung nasunod sa sinasabi ng ating Panginoon. Sino ba ang dapat sundin? Yung sinabi ni Lord, yung emosyon ng tao. Siyempre, sinabi ni Lord. Diba? Hindi yung gusto ng tao, emosyon ng tao. Anong katibayan? 1 Corinthians. Okay? Naku, lalong marami magagalit sa atin dito. 1 Corinthians chapter 14. Verse 34. Up to verse 35. Di bali na, magalit sila sa atin. Ang malaga, huwag magalit ang Diyos. Okay? 1 Corinthians chapter 14, verse 34 up to verse 35. Sabi dito, let your women keep silence in the churches. Hayang inyo mga babae ay manahimik sa mga iglesia. Diba? Ano bang sabi dito? For it is not permitted unto them to speak. No? Wala ho silang permiso, hindi sila pinahintulutan na magsalita saan sa church. Tama ba? Pag sabi hong wala silang pahintulot na magsalita, ibig sabihin, wala silang karapatan na mangaral ng salita ng Diyos. Amen? Kasi ang interpretasyon nito na iba, pastor, ibig sabihin, pagdating sa church, hindi na ako pwede magsalita kasi babae ako. Ang tinutukoy dito na magsalita, yung mangaral, mamuno, manguna. Ano pa pong sabi nito tuloy natin? Mga kapatid, but they are commanded to be under obedience as also set the law. No? Kundi sila inutusan upang magpailalim, magpasakop sa pagtalima na gaya rin ang sinasabi ng batas. Dapat magpasakop ang babae, magpailalim. Diba? Siya namumuno, hindi yung siyang mamuno. Verse 35, and if they will learn anything, let them ask their husbands at home, for it is a shame for women to speak in the church. No? Kung sila daw ay magnanais na matuto ng anumang bagay tungkol sa Panginoon, ay hayaan silang magtanong sa kanilang mga asawang lalaki sa bahay. Sabi naman pastor, paano yon? Kung ako ay walang asawang lalaki. Paano pastor yon? Kung patay na yung aking asawa. Hindi magtanong kay pastor. Tama? Okay? Ano ba po? Ituloy natin. Sabi pa po dito, sapagkat ito ay isang kahihiyan para sa mga babae na magsalita sa iglesia. So malinaw po na ang word dito na magsalita,
mamuno o mag-preach, mangaral sa pulpito, sapagkat ang inordain ng Panginoon na galing sa kanyang puso ay pastor, elder, bishop, mga kapatid. 1 Timothy. Ano po sabi ng 1 Timothy chapter 2? Maraming ebidensya ang sinasabi ng ating Panginoon. Chapter 2, verse 11, up to verse 12. Sabi dito, let the woman learn in silence with all subjection. Hayaan daw ng babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapasakop o pagpapailalim. Verse 12, but I suffer not a woman to teach, nor to assert authority over the man, but to be in silence. No? Malinaw pong sabi ng ating Panginoon sa magitan po ni Pablo. Nasabi po ni Pablo, dapat ako ay hindi nagpapahintulot ng isang babae ay magturo. No? Magturo, mangaral dito po si church ng mga salita po ng Diyos. Ni mang-agaw ng otoridad. Tingnan niyo po, no? Kasi, kung may pastor isang church, inaagawan ng otoridad. Pag sinabi pastor, wala naman lalaki, imposible na walang ilalagay si Lord dyan. Di ba? Ni mang-agaw ng otoridad sa lalaki, kundi upang manahimik. Pag sabing manahimik, hindi ka dapat mamuno, manguna, mangaral, magsalita sa pulpito, no? Sa church ng ating Panginoon. Hindi talaga yan pinapahintulot po ni Lord. Okay? Sa totoo lang ho, maraming ministry po ang ating Panginoon para po sa ating mga babae. Amen po? Marami. Tingnan niyo po, ginagamit na po nga kayo eh. Di po ba? Ginagamit na kayo ni Lord. Alam niyo po ba, ministry niyo po yan. Okay? Tingnan niyo po yung upo natin. Ganda-ganda. Di po ba? Oh, kurtina natin, bintana natin, aircon natin. May mga ginagamit po si Lord. Yan po ang ministry niyo sa Panginoon. Amen po? Kita mo, ang church natin, ang linis-linis. Diba? Ministry po sa Lord yan. Okay? Yun po, ginagawa mo yan para sa ating Panginoon. Proper leadership dapat makita ho natin. Okay? Na ang pastor, mga kapatid, tandaan po natin, galing po yan sa puso ng Panginoon. Kaya nga ang pastor, kahit po yan walang pinag-aralan, katulad ko, ng isa ring dahilan kung bakit ayaw ko noon, dahil wala naman akong pinag-aralan. Pero kapag ka talagang ilalagay ka ng Diyos, tawagin ka ng Diyos, wala ka po magagawa. Ilalagay ka at ilalagay ng Panginoon. Kaya nga po, ako po ay nagpapasalamat ko sa Diyos sapagkat ako po ay walang pinag-aralan. Dati po, babatuhin ako ng what, when, where, hindi ko po alam. Ano yun? Pero salamat sa Diyos dahil kahit batuhin tayo ng bato, palitan natin ng tinapay. Diba? Salita po ng Diyos. Supurin po ang Panginoon. No? Kasi po, ini-equip po yan ni Lord. Minumuld po ni Lord. Tayo lahat minumuld ng Panginoon. Amen? Hindi naman po agad-agad po yan, mga kapatid. Okay? Meron pong process of time. Binabanggit po sa Genesis chapter 2. Okay?
Meron ka lahat tayo process, mga kapatid. Kaya, under the three important things to know in the church, number one, yung proper leadership. At ang leader, hindi po yan graduate na kung ano-ano, hindi po yan cum laude o anuman. Basta tinawag ka ng Diyos, anuman kalagayan mo, talagang tinawag ka ng Diyos. Amen po? Si Pedro, ano bang background ni Pedro? Di ba mangingisda? Maraming mangingisda, magbubukid, tinawag po ni Lord. Oh. Wala naman pinag-aralan po yan. Meron isang tinawag si Lord, abogado, doktor, si Lucas, di ba? Pero hindi lahat. Ayon po yan sa nais at kalooban po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Now, yan po number one, proper leadership. Number two, proper doctrine. Dapat meron tayong nararapat na doktrina o tamang doktrina sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Pag sabing doktrina, ibig sabihin aral. Aral po ng Diyos, mahalaga, mga kapatid. The only proper doctrine in the church are sound doctrine. Tunay na doktrina dapat. No? Ang ating taglay, mga kapatid, napakaraming doktrina ang ating Panginoon na dapat po nating makita sa ating pong paglilingkod na ito. Alin po ba ang nagpapatibay sa paglilingkod ng isang anak ng Diyos? Yung maintindihan po niya, maunawaan niya ang doktrina ng Panginoon. Amen po? Yun po ang nagpapatibay, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Lord. Once na hindi mo maintindihan ang tunay na doktrina ng Diyos, may tendency po na ikaw ay matangay ng sinuman na mga maling mga ngaral, mga kapatid. Okay? Kaya nga, ang sabi ni Pablo, Galatians chapter 1, basahin po natin. Galatians chapter 1, verse 6, hanggang sa mga sumusunod. Sa wikang Tagalog, ako ay namamangha na kayo. Sabi ni Pablo, napakadaling nagsilipat mula sa Kanya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo patungo sa ibang ebanghelyo. Kasi meron pong tinatawag na another gospel. Yung another gospel, hindi po talaga yun ang ebanghelyo ng Panginoon. Verse 7, na ito ay hindi iba, kundi merong ilang nanliligalig sa inyo. No? Pag sabi na hindi iba, ibig sabihin sa loob lamang po ng church na nagnanasang pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Verse 8, datapwat kahit na kami, sabi ni Pablo, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral ng anumang ibang ebanghelyo sa inyo, kaysa yaong naipangaral namin sa inyo, ay hayaan siyang masumpa. Tingnan niyo po, meron palang curse, sumpa, kapag ka ibang ebanghelyo ang siya nating natanggap o napakinggan. Gaya ng sinabi namin ng una, verse 9. Kaya sinasabi kong muli ngayon, kung ang sino man ay nangangaral ng anumang ibang ebanghelyo sa inyo, kaysa yaong natatanggap na ninyo, ay hayaan siyang masumpa. So may curse, mga kapatid. Pag ibang ebanghelyo yung ating natanggap o ang ating pinaniniwalaan,
sa atin pong paglilingkod sa Lord. Okay? Sapagkat meron pong doktrina ang Panginoon. Anong doktrina ni Lord? Basahin po natin. Bago po natin basahin mga kapatid. Sa Biblia, meron pong tatlong klaseng doktrina. Alam po natin yan. Meron tayo dyan. 3 kinds of doctrine. No? Doktrina ng Diyos, doctrine of God, doctrine of men, and doctrine of the devil. Tatlo po yun. Ang diablo may doktrina din. Ang tao may doktrina din. Pero saan tayo? Of course, sa doktrina po ng ating Panginoon. No? Titus chapter 2, verse 10. Sabi dito, not purloining, but shewing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. Tingnan niyo po. Sabi ni Pablo, kailangan natin magayakan yung doktrina ng Diyos. Pag sabi yung nagayakan, pag sabing gayak, ginagawa, dapat alam natin yung mga bagay na yan, yung doktrina ng ating Diyos, na ating tagapagligtas. Ano ang doktrina niya? Verse 11. Sa wikang King James Version, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Tingnan niyo po, no? Ang biyaya ng Diyos ay nagdala ng kaligtasan. That's why we believe we are saved by grace alone. Kasi ang biyaya ng Diyos, nagdala ng kaligtasan. Pag sabing biyaya, ibig sabihin, ang kaligtasan, gawa po ng Diyos. Amen po? Hindi po gawa ng tao, hindi pag-perform ng tao ang kaligtasan eternal. Okay? Biyaya po ng Diyos. Bakit? Ginawa po ng Diyos. Ginawa ng isang Diyos, subalit nahayag bilang tatlo. Di ba? Yung Godhead nila, Father, Son, and the Holy Ghost. And these three are one God. Anong gawa ng Ama? We are elected or chosen by God the Father before the foundation of the world. Amen? Tayo po ay hinirang ng Diyos. Pinili bago palikain ang sanlibutan. Kaya mapalad po tayo dahil isa po tayo sa pinili ng ating Panginoon. Yung mga pinili, tinupos din po ba ng ating Pasyo Kristo? Yes! We are redeemed by the blood of our Lord Jesus Christ. Kasi tingnan niyo po, kung ang basyan lamang natin na tayo pinili ng Diyos Ama, walang kasunod, walang ebidensya. Tama po? Bakit tinubos tayo ni Kristo? Para meron tayong ebidensya ng kaligtasan ginawa ng Diyos. Amen po? Ano pa? Kasunod. We are regenerated by the power of the Holy Ghost. And these three are one. There is only one God, but three manifestations, the Father, the Son, and the Holy Ghost. And these three are one God. Okay? So malinaw po yan mga kapatid. No? Kaya, ang doktrina na ating taglay, of course, doktrina po yan ng Diyos. No? Doktrina po ng Diyos. Hindi lamang po doktrina ang itinuturo ng ating Panginoon. Maging po yung ating practical na pamumuhay dito po sa lupa. Tinuturo din po yan ng Diyos. No? Yung ating practical living. Kaya sabi dito sa verse 12,
ng Titus chapter 2, teaching us that denying ungodliness, tingnan niyo po, and worldly lust, no? Nagtuturo din sa atin upang tanggihan ang alin? Ang hindi pagka-makadiyos. Tingnan niyo po, kapatid. Pag sabing hindi makadiyos, hindi po yan sumusunod sa ating Panginoon. Tama po? Ano pa po? Mga makamundong pagnanasa, tinatanggihan po yan. Yan ang katuruan ng ating Panginoon. Ay dapat tayong mabuhay ng may kahinahunan, may katwiran at makadiyos dito sa kasalukuyang sanlibutan. Dito po, na dito tayo ngayon sa mundo, dapat yun po ang ating pamumuhay. Kaya, mga kapatid, malinaw po na yung tatlong doktrinang ito ay dapat po natin makita. Una, ang doktrina ng Diyos. Yun nga po, yung sinabi ko na sa inyo, yung tungkol sa eternal salvation, tungkol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, na ang may gawa noon, ang Diyos lang. Walang partisipasyon ang tao. Amen? Dapat ganon, no? Dapat maging malalim po tayo roon, mga kapatid. Okay? So, meron po bang doktrina ang mga tao? Meron. Dapat alamin din po natin kung ano kaya yung doktrina ng mga tao. Di ba ba? So, ito po yung doktrina ng mga tao. Basahin po natin. Colossians chapter 2. Colossians chapter 2. Okay? Sa ating mga Bibles, mga kapatid. Colossians chapter 2, verse 22. Sabi dito, which all are to perish with the using after the commandments and doctrines of men. Verse 23. Which things have indeed a show of wisdom in will worship and humility, and neglecting of the body, not in any honor, the satisfying of the flesh. So, malinaw po na ang mga bagay daw na ito, sabi ni Pablo, tunay na may anyo ng karunungan. No? Marunong din po sila sa mga kusang pagsamba at pakumbabaan at pagpapahirap sa katawan. Di ba? Ang aral ng tao, nagpapahirap sa katawan. Anong buwan yun? Yung mga nagpapahirap sa katawan. Nilalatigo. Pinapahirapan ng katawan para daw mabawasan ang kasalanan. Diba? Oo, penitensya. Ang iba naman, totoo, na may dugo. Ang iba naman, peke, dugo ng baboy, nilalagay, no? Diba? So, paghihirap sa katawan, yung mga aral po ng mga tao, totoo po yun, mga kapatid. No? Ano pa pong sabi dito? Hindi na namang kalagahan sa kasiyahan ng laman. Kasiyahan ng laman yung katuruan po ng tao. So malinaw po, mga kapatid. That is the doctrine of man. Okay, ano pa po? Matthew chapter 15. Nandiyan po ba tayo? Yeah. Malapit na po tayo. Mga isang oras pa po. Matthew chapter 15, verse 7, up to verse 9. Tsaga-tsaga po tayo kasi minsan lamang po tayo. Kasama sa Panginoon. Once a week. Ano pa po?
Matthew chapter 15, verse 7. Sabi po ng ating Panginoon, "Ye, hypocrites, well did Isaiah's prophecy of you, saying, These people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me." Sabi po ni Isaiah ng ating Panginoon, sa pangangaral ni Isaiah na propeta, yung mga tao ng ito, sabi niya, lumalapit sa akin sa kanilang bibig, at iginagalang ako sa kanilang mga labi. Ito din po yung mga tao na puro Diyos din ang binabanggit. Tama? Ano pang sabi dito? Ngunit, sabi dito, datapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. Marami po ngayon yan, no? Na ang puso ay malayo sa Diyos. Verse 9, "But in vain they do worship me, teaching for the doctrines, the commandment of men." Tingnan niyo po. So malinaw na walang kabuluhan pala yan ang pagsamba nila sa Diyos. Binabanggit nila, Diyos din, Panginoon din, ngunit yun pala ay mapagpaimbabaw. Bakit? Kasi wala po sa kanilang puso. Hindi nila isinasa puso ang kanilang paglilingkod sa Lord. Kaya po mga kapatid, yung mga doktrina na yon na tinuturo nila, doktrina po yan ng mga tao. Hindi po yan doktrina ng Diyos. Pangatlo, doktrina ng dyablo. Meron ba doktrina ng dyablo? Meron. Mag-ingat tayo mga kapatid, sapagkat meron din doktrina ng dyablo. Okay? Basahin po natin. 1 Timothy. Dapat alam po natin ito mga kapatid para hindi tayo madaya. 1 Timothy chapter 4. Anong sabi? "Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils." Meron ba doktrina ng diablo? Meron. Ano yun? Verse 2. "Speaking lies in hypocrisy." Nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa salita ng Diyos, laban kay Kristo. Mga kapatid, at sila din ay mapagpaimbabaw. Paimbabaw lang po. Sa kanilang puso yon ang kanilang ginagawa sa ating Panginoon. Okay? So malinaw po mga kapatid. Kaya kahit sinong tao, pag nakakasalubong natin, pagtanungin mo anong gusto mo, langit o impyerno? Abay, langit! Ayaw ko na impyerno, mahirap doon, di ba? Pero nakakalungkot, no? Dahil yung ginagawa, mukhang mapunta sa impyerno, di ba? Okay? So malinaw po, paimbabaw. No? Mga pagpapaimbabaw ng mga tao. So, doctrine of God, doctrine of man, and doctrine of the devil. So, tatlong doktrina dapat alam po natin. Hindi lamang dapat alam natin yung doktrina ng Diyos, dapat itong tatlong doktrina
Bakit sinasabi ko na dapat nating malaman? Kasi, para hindi tayo madaya. Amen po? Para maging aware tayo sa buhay natin na ito, na baka mamaya tayo po ay madaya. Malinlang. Diba? Malinlang. Ayaw ng Diyos na malinlang tayo, mga kapatid. Minsan, ang nagliling lang sa atin, hindi iba. Di po ba? Minsan, ang nagliling lang din sa atin, mga mahal natin sa buhay. Mga kamag-anak. Mga kaibigan. Minsan, di natin namalayan, nalinlang na pala tayo. At iba, kapag ka alam mo, yung tatlong klase doktrina. Yung dalawang doktrina, doktrina ng tao, doktrina ng diablo, para lang po tayo maging aware. Amen po? Pero ang doktrina ng Diyos, ito po talaga yung ating pinangahawakan na doktrina sapagkat ito po ang tunay at totoong doktrina ng ating Panginoon. Number 3, proper living. Dapat yung nararapat na pamumuhay sa loob ng church. Doctrine and practices dapat magkasama. Based on the Bible. Dapat. Okay? The proper living in the church, it was teaching us that should deny ungodliness and worldly lust, but we should live soberly. May kahinahunan. Binasa natin kanina, righteously and godly. No? Pagkamatuwid. At makadiyos in this present world. So malinaw yung ating Christian living. Yung proper living sa loob po ng church, tinuturo po yan ng ating Panginoon. Amen po? Kaya, ano pa po mga batid? The reason why God said in His Word, come out among them and be ye separate. No? Ang rason kung bakit sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita na come out from among them. Umalis kayo, lumabas kayo sa kanila. And be ye separate, sabi ni Lord. At humiwalay kayo sa kanila. Sinong kanila? Yung mga hindi mananampalataya. Yung mga gumagawa na laban sa kalooban po ng ating Panginoon. Kasi baka din tayo ay maging kagaya nila. Kaya ayaw po ni Lord, mga kapatid. Okay? Kaya mahirap kapag ka ang kasama mong isang taong masama, ay ba'y nakakasira po yan ng magandang ugali. Totoo po? Ang isang tao na hindi magandang ugali, nakakasira yan. Magandang ugali mo, tapos kasama mo siya lagi, hindi magandang ugali. Bukas makalawa, hindi na rin magandang ugali mo. Totoo po ba yan? Totoo po yan. 100% yun nangyari po yan. 1 Corinthians chapter 15, verse 33, up to verse 34. Anong sabi dito? Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. No? Meron kang magandang ugali, kasama mo naman ay masamang ugali, masisira. Kaya sabi ni Lord, be not deceived. Huwag magpalinlang. Verse 34, awake, magising. Diba? Gising po ba tayo ngayon? Baka tulog pa po.
Nananaginip pa. Awake to righteousness. Magising sa katwiran. And sin not. No? Huwag na magkasala. Sabi ni Lord, for some have not the knowledge of God. Sapagkat ang ilan ay hindi taglay ang kaalaman ng Diyos. I speak this to your shame. Sabi ni Lord, sinasalita ko ito sa iyong kahihiyan. Di po ba? Kaya po, pinapaalis na ni Lord. No? Baka tayo ay malinlang. Because evil communications corrupt good manners. Okay? Mga masasamang pakikisama, nakakasira po yan sa mabuting o sa magagandang ugali. Yun po yung Christian living na tinuturo po ng ating Panginoon. Ano pa po? Sa banal na kasulatan, 2 Corinthians chapter 6. No? Tsaga-tsaga po tayo mga kapatid. Napakahalaga po ito sa buhay po natin. 2 Corinthians chapter 6. Verse 16, sabi dito, and what agreement hath the temple of God with idols? Meron bang pagkakasundo ang templo ng Diyos at ang mga Diyos-Diyosan? For ye are the temple of the living God. Sapagkat sabi ni Pablo, tayo ang templo na buhay ng Diyos. As God has said, sinabi ng Diyos, I will dwell in them and walk in them. And I will be their God, and they shall be my people. Diba, mga kapatid? Templo po tayo ng Diyos. We are the temple of God. Nananahan po siya sa buhay natin. Nananahan po siya sa puso natin, mga kapatid. Verse 17, wherefore, come out from among them. Kanino tayo aalis? Kanino tayo lalabas? Doon po sa mga hindi mananampalataya. Ang tinutukoy po dito, mga hindi naniniwala sa tunay at totoong Diyos. Ano pang sabi dito? Hindi lamang tayo pinapalabas sa kanila. Kundi sabi pa po ng ating Panginoon sa pagitan ni Pablo, and be ye separate. Hiwalay kayo sa kanila. Umalis kayo sa kanila. Said the Lord. Sinabi po ng Panginoon, hindi ko po sinabi ito, mga kapatid. And touch not the unclean thing, and I will receive you. Pag sinabi, huwag mong hawakan ang maruruming mga bagay, ibig sabihin, huwag tayong magkasala. Amen? Verse 18, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters. Are we the sons and daughters of God? Are we? Mukhang may inayat. Are we the sons of God? Amen. Dapat proud tayo. Di po ba? Ano ba po? And ye shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. So malinaw po, no? Kaya, sabi po ng ating Panginoon, be ye separate.
humiwalay tayo sa kanila. No? Maging po sa doktrina na maling mga doktrina nila, humiwalay tayo sa kanila. Okay? Sapagkat tandaan po natin, hindi lamang sa pamumuhay, maging sa doktrina, maraming mga nasa reliyon ngayon na ang kanilang binibigyan ng halaga sa buhay nila ay ang kanila mga sariling tiyan. Mabusog lagi. Pisikal. Diba? Pakinabang. Kaya ginagamit ang pangalan ng Panginoon. Nakakalungkot, no? Dala-dala mo pangalan ng Diyos tapos ang motibo mo mali. Tama? Ang motibo mo para lang sa pamilya, para sa buhay mo, maging magandang buhay mo. Hindi ho ganon ang paglilingkod ko sa Lord. Panghuli. Ayan. Huli na po tayo. Mga kapatid. Pag sabi panghuli, matagal pa po yan. Romans chapter 16. Marami naman. Basahin po natin. Okay? Romans chapter 16. Verse 17. Now I beseech you, brethren, namamanhid na naman uli. Ang ating kapatid na Pablo. Mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Tingnan niyo po. Kanino tayo aalis o sino ang ating mga lalayuan? Yung may mga doktrina na kontra sa ating Panginoon. Contrary to the doctrine which ye have learned. Okay? Kontra sa doktrina ng Diyos. Bakit? Ano po ang kanilang pamumuhay? Verse 18. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ. Naglilingkod din po sila pero hindi sila naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, but their own belly. Naglilingkod pala sila sa kanilang sariling tiyan. Mabusog lagi. Diba? Kaya tingnan niyo po, pag araw ng linggo, ang mga abuloy, pinapala, pinipiko. Diba? Sunod, and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. Dahil daw sa kanilang magagaling, matatamis na mga salita, nadadaya ang mga walang malay. Pag sabing walang malay, hindi po yun amnesia. Pag sabi na walang malay, walang alam sa salita po ng Diyos. Amen po? Kaya gusto po ni Lord tayo magkaroon ng alam ng salita ng Diyos. Huwag tayo dapat tatahimik pag mali ang pangangaral sa atin. Amen? Ipagtanggol dapat natin ang salita po ng Diyos. Okay? So ano pa po? Meron pa bang panghuli, mga kapatid? Panghuli. Philippians chapter 3, verse 19. Samantalahin natin, 3 oras, okay po yan. Minsan-minsan lamang po. Philippians chapter 3, verse 19. Anong sabi po dito?
action na ang kanilang kahinatnan ay kapahamakan. Whose God is their belly. Tingnan niyo po. Ang Diyos nila o ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Sabi po ni Pablo. And whose glory is in their shame, who mind earthly things. So malinaw po. Ang kanila daw kalahatian ay nasa kanilang kahihiyan. Na silang nag-iisip ng makalupang mga bagay. So yun po ang tao, yun pong mga ngaral, yun po ang nasa simbahan na ang tunay nilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Marami po ngayon yung mga kapatid. At nakita ho natin ang pagkakaiba ng kanilang simbahan kaysa simbahan po na atin ngayon dito inaaniban. Amen po? Na ito po ang tunay na church ng Panginoon. Wala po yung halong, ang tunay na church, walang halong politika po yan. No? Maraming church ngayon, politika din. Diba? Pag sinabi ng mga member niya, ayaw ko kay pastor, palisin na yan. Palitan niyo po. Palit na yan. Politika. Hindi po ganun. So, yan natin. Pagka nagkasalang pastor, hayaan natin si Lord ang siyang magparusa. Amen po? Ganun po yan ang tunay na church ng ating Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos. Meron pa bang talata? Sunod na lang po. Marami na. Nawa, tayo po ay pinagpala ng mga salita po ng ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon.